Alam niyo kung gaano kabonak yung mga ula agent na yan? Matindi. Talagang halata mo hindi nakapag-aral man lang. Sa spelling pa lang, sa grammar pa lang, Graham tuloy, walang hiya kasi yung group eh. Naawa tuloy ako sa mga Graham nila, yung grammar nila ng mga English spellings nila. Ano na lang yun isusulat na lang ng maayos, itatype na lang, meron namang autocorrect ang mga cellphone, pero hindi pa magawa ng maayos yung mga spelling nila sa pagpapadala ng mga messages na kung saan ay meron daw kayong mga sasampang kaso sa inyo. Ganyan yan. Kaya kung medyo mahina talaga yung yung loob ng mga makakabasa ng mga ganitong klase ng mga messages sa text, sa email, sa messenger, kakabahan ka talaga. Kung hindi ka masyadong malawak yung isip sa mga ganitong klase ng mga panguunawa sa mga ginagawa nilang pangharas sa inyo. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Itong inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So meron ako nabasa kasi doon sa mga group ng mga ola victims. May nabasa ako, merong kumalabit ng aking imahinasyon. Kumbaga na ano yun? Parang may napansin ako nakakatawa. Talagang natatawa ako, pero kung sa mga medyo mahihina yung loob na mababasa to, talagang kakabahan. Kung kayo yung nakaka-receive ng ganito. Ito pakita ko sa inyo. Hindi ko na papakita yung number. Kasi nakita ko lang ito doon sa post eh. Ito siya. Good day. This is to inform you that a formal complaint has been lodged against you. Lodge, ano yan? Hotel? At the Regional Trial Court Branch 89. The complaint alleges, di ba? Alleges, ano yun? Kate? Allergies? Itutusin dapat ang spelling ito. The complaint allege is letter D yung dulo. Tuturuan ko naku! Graham kasi, grammar kasi. Mga grammar kasi. Alleged violations under Republic Act Article 315 to 318 specifically related to estafa under small claims. Kailan pumasok yung estafa at yung small claims na magkasama? Diba? Estafa under small claims? Paano nangyari yun? Civil to criminal case? Wag masyadong mga bonak ha. And the revised Penal Code of Philippine Law, we are authorized to initiate legal proceedings and will coordinate with your municipal trial court to issue a court letter and summon. Kailan pa nagkaroon ng initiate legal proceedings na makikipag-coordinate yung opisina ninyo doon sa municipal trial court? Hindi ba't ang legal process mag-file ng reklamo o kaso doon ng civil case doon sa borrower na hindi nakapagbayad ng utang at hindi yung mag-i-initiate o authorize sila? Wala namang ganun. Wala namang kumpanya ng automatic extension ng kumpanya nyo, yung municipal trial court. Bunak talaga. Directing you to appear for your court hearing at the specified date and time. A barangay official will deliver the court letter and summon to your provided address. Kita mo, di ba? Mga istorbo pa ng barangay official. Kung tutusin kapag nagpali sila ng reklamo o ng kaso doon sa isang borrower na hindi nakapagbayad, ang mismong korte kung saan kayo nagfile, yun ang magpapadala ng summon na ipapadala na sa post office at yung kartero magpapadala at hindi yung barangay official. Doon pa lang bagsak na kayo eh. Doon pa lang alam na kagad yung katangahan ng mga pananakot ng mga ola agent. Ewan ko bakit hindi pinapansin yung mga ganitong klase ng mga harassment na ginagamit yung mga korte, ginagamit yung barangay, ginagamit yung mga pulis, ginagamit yung mga attorney. Di ba dapat medyo alerto na, medyo dapat askasuhin talaga ng gobyerno. Kasi may mga attorney ako nakita nagpo-post ng hindi nila kliyente yung mga ola na gumagamit ng mga pangalan nila. Pagkatapos binabaliwala. Alam niyo kung bakit binabaliwala? Dahil sa mga ola farmer. Nagkausap-usap kami ng mga
yung mga admin na mga group, kakausap-usap kami yan. I-update ko na lang kay bukas about this mga mga napag-uusapan namin. Pero hindi ko lahat ha. Ito pa yung sinabi, please contact us today to, tapang ko na lang, discuss a court settlement. Kita mo, contact us today to discuss a court settlement. Bakit pa makikipag-usap sa inyo kung meron na palang isa na pa kayong kaso doon sa borrower sa korte? Eh dito na sa korte mag-usap. Ba't pa kailangan kayong tawagan? Bonak! You have until October 8, 2024 to respond before we proceed with the signing over our legal complaint to your municipal trial court for further legal action. Diba? Oh, ngayon pa lang, before we proceed with the signing over, anong signing? Eh, magpapail kayo ng reklamo, magpapail kayo ng kaso sa borrower. Sablay na naman. Diretso kayo sa munisipyo, tapos sasampahan nyo ng kung ano-anong kaso yung borrower, tapos di naman kayo nagpapakita ng harap-harapan bago kayo magpakita sa borrower. Eh kung tutusin, dapat ipapadala na kayo ng demand letter para ipakita kung magkano talaga yung dapat bayaran. Hindi dumidiretso na agad na kayo magte-text na kung ano-ano sa mga borrower. Bonak talaga kayo. Diba? Doon pa lang makikita mo na yung mga kasyungahan nito mga all agent eh. Pati yung pinagkopyahan nila. Ewan ko, siguro sila yung gumawa tapos ito, send to many. Pagdating sa computer nila, sa system nila, o send mo lahat. Gumawa si manager o si supervisor ng company ng OLA na yan, siya gumawa, issue nga. Issue nga talaga gagawa, yung magpapasa rin. Issue nga yung management, issue nga yung empleyado. Ganon yun. Diba? Ganon kasimple yan eh. Ganon kasimple yung mga ginagawa nila para sa akin ha. Kasi kung kayo talaga medyo mahina ang loob mga OLA victims, kakabahan kayo. Lalo na sa mga ganitong klase mga ipapadala sa inyo. Pero kung ako lang, ako nakakatanggap pa ako eh ng mga ganitong klase ng mga messages eh. Yung mga warrant of arrest darating sa akin. Hanggang dumarating pa rin. Masabi sa inyo, hindi yan basta-basta titigil. Hanggat hindi nila nakukuha yung mga bagay na gusto nilang makuha sa inyo. Paalala lang, para mas legal yung laban ninyo dyan sa mga abusadong OLA, bayaran nyo kahit principal amount at dagdagan nyo ng kahit 15% na nasa batas ng SEC o yung memorandum ng SEC at saka ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi once na magreklamo kayo at nakita na nagbayad kayo kasama yung mga 15% interest nila, mas pakikinggan kayo ng gobyerno, mas pakikinggan tayo ng gobyerno. Kaya yung mga nagpapayag yan na huwag bayaran ng mga OLA vlogger, Hindi na ako maayon. Kasi napansin ko na simula na nagmamas filing kami. Napansin ko lahat yun. Kasi nakikita nila na karamihan daw sa mga kumukuha, umihiram din sa mga OLA, hindi nagbabayad. Kaya yung mga OLA victim, nadadamay. Dahil sa mga OLA farmer din na yan. Diba? Tapos makakatanggap ng ganito, paano kung nakapagbayad naman talaga? Eh di syempre pag nagpal na complain yung OLA victim na nakapagbayad naman talaga. Kita mo yung sa NBI, kaya tinanggap yun dahil bayad talaga yung tao. Bayad siya doon sa utang niya. Kaya pinansin ng NBI yun. Yun yung nakikita ko kung ba't pinansin yung reklamo na yun. Kasi nakapagbayad nga raw siya. Yun ang explain niya. Kahit naman ako na nasa PNP kami, pinakita ko rin sa akin ng mga nare-receive ko mga ganoon. Nagulat sila na bayad pero naniningil pa rin. Patuloy pa rin sa paniningil. At nananakot na sasabihin may warrant of arrest na ako. Kahit walang dumarating sa akin ha. Bro, mo nagsimula yung mga ganyan sa akin last year pa, may warrant of arrest na. Hanggang ngayon mag-iisang taon mahigit na, magdadalawang taon na nga. Nasaan yung warrant of arrest ko? Hindi yung summon doon sa korte, wala akong natatanggap diba? O ngayon, kung lalabanan ko sa ng legalities, legal settlement sa korte, magharap-harap kami. Yan lang naman inaano, kaya sabi ko sa inyo, medyo hindi na ako agree doon sa mga OLA vlogger na nagsasabi wag bayaran. I agree with Boss Rai, with Ate Red, with Pat Quinto. By that, nabayaran na lang. Kahit yung principal lang. Kasi totoo naman utang is utang, bayaran natin. Kahit ako medyo na-guilt ako yung mga ganyan. Kasi ang gusto ko mangyari, kung babayaran ko sila, gusto ko harapan. Magkita kami sa korte dahil gusto ko silang kasuhan. Pero syempre hindi haharap sa akin yan diba?
That is the legal way to fight abusive OLA. Ngayon, kung magpapaling na tayo ng reklamo, kung bayad tayo, mas papansin tayo ng gobyerno, hindi nila iisipin na tayo yung mga OLA farmer. Yun ang kalaban. Bukas i-update ko kayo sa mga OLA farmer at sa mga buraburagang na pinakamatinding kalaban ngayon ng mga OLA victim kung bakit hindi tayo pinapansin ng gobyerno. Yun po ang masasabi ko. Kaya kung makakatanggap kayo ng mga ganyang messages, maniwala kayo sa akin sa hindi totoo yan. Text eh. Ang totoong samon, ang totoong awa na to pares papadala sa iyo personal. Hindi ganyan text lang. Kaya mo tanga-tanga pa sa mga spelling. Di ba? Spelling ng alleges. Ano yan? Galis? Alleges. Ayusin nyo. Aral kasi ngayon, hindi kayo puro tambay sa puno ng bayabas, nakahiga, mag-aabang ng pagbagsak ng bunga. Kaya pinapasok ninyo mga hindi kasi na ano eh. Ako, aminado ko doon nakapag-graduate ng elementary ng high school pero sure lang ako. Pero mas ginusto ko magtrabaho sa isang kumpanya para maging tawag doon, maging tama patas yung aking pagtatrabaho at hindi yung mga ganito. Yung mga abuso ko ng kapwa ko. Hindi. Kahit sabihin ko naghihirap ako, wala akong pakialam. Gagawa ko ng paraan para sa mas maayos at mas patas na pagtatrabaho. Ganun ang gagawin ko. Hindi yung ganito. Hindi yung maninira ako ng buhay ng kapwa ko Pinoy. So yun mga kadyanin, in-update ko lang kayo doon sa ganung klase ng mga messages. Sana may natutunan kayo at maglalambing lang po ako sa inyo. Ito itong lingkod kadyanin na pakiki-subscribe na po yung aking mga channel. So follow nyo na lang po yung aking Facebook, TikTok at yung YouTube channel kong ito. At pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na ginagawa. At sarang hamnida po.